At saka, huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control So, kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ang 2025. At hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Sagutin yung mga blanco doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang flood control. Lahat. Hindi naman sila humingi ng parte sa amin Kasi diretso nilang kinuha yung budget. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP, at pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diretso nilang in-attach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.B. Estrada. Pero nung nagsabi kami, at alam yun, ni BBM, wala naman siya reaction So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila, and si BBM alam niya yan, kasi governor siya dati, mayor ako dati, alam nating lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Saan lahat ang investigasyon. And ma'am, any comment po sa latest na sinabi ni BBM na lifetime check daw ng official? Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Noorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects na sa gobyerno, hindi lang flood. So yun. Yun lang po. Okay. At kailangan ko magpasalamat. Unang-una sa inyong lahat. Ang aming pamilya po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Nandito kayo sa Hague. Yung iba, hindi taga Netherlands. Meron pang galing sa malayong New Zealand. Napakalayo na lugar. Pumunta dito. Papasalamat kami. Dahil unang-una, sigurado kami, yung dasal ninyo araw-araw, ang laking tulong nun sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya, kanina nabanggit sa kanya, yung mga tao na nandito, yung mga personalities na nandito. We mentioned you, and then he smiled kasi noong nasa Davao siya, nanonood siya na mga content at mga vlogs mo. So, nagpapasalamat siya at nagpapasalamat kami lalong-lalo na mga anak niya sa tulong ninyo sa kampanya at sa tulong ninyo sa dasal ninyo at sa pagpapakita ninyo ng support sa Pwede ba ho si Anton SMNI? Yes. Last question. Ayoko na magbigay ng libreng legal advice. Ayoko na magbigay ng libreng legal advice at professional advice sa administration dahil wala na tayong aasahan sa administrasyon na ito. 2028 daw. Sa September 23, 23, ano ba yung aasahan daw ng mga Pilipino? Wala pa tayong, antayin na lang natin ang announcements ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang pagkakaalam ko ay meron tayong pagtitipon sa 20 at 21. Yes. 20, 21, 22, Actually, ma'am, it's from 19 to the 24. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okay, 6 days. Okay. September. So merong pagtitipon ang mga Pilipino dito sa The Hague, September 19 until September 24. 26 yan. So yun yung mga mangyayari
sa... We will also have the exhibits, ma'am, also. We will reinstall the exhibits that Yes. doon sa Lanfano. Okay, sige. Okay, sige, sige. Okay. All the exhibits. Maraming salamat ha. Maraming salamat sa suporta ninyo. And sa 20 and 21, meron din sa Japan. Malaki. Malaki yung hinanda ng Filipino community sa Japan. September 20 and 21. Nagpapasalamat kami ha na hindi kayo bumibitaw. Yes. Maraming salamat. Hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo. Ang tanong, malaki rin ba dito sa Netherlands? Malaki rin ba? Sigurado kayo? Thank you, Okay. VP. Salamat. May oras pa for